الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في الآية 104. سورة آل عمران رقم الآية 104 في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. وأما حديثنا اليوم أو موضوع حديثنا اليوم تكون في حديث عن إمام جعفر عليه السلام في قوله كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa itong hadith na nanggagaling sa Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq ay kunu du'atan lana bigayri al-sinatikum. Yan ang topic natin. Sabi ng Imam Ja'far as-Sadiq, kunu du'atan lana bigayri al-sinatikum. Ang kahulugan ng hadith na yun ay kunu du'atan lana bigayri al-sinatikum. Yani hayaan ang inyong sarili na magiging taga-hagubilin para sa Ahlul Bayt sa pamamagitan ng inyong magandang pag-ugali at hindi sa pamamagitan ng inyong mga dila. Kunu du'atan lana bigayri al-sinatikum. Yan ang topic natin. Kinuha sa hadith ng Imam Ja'far as-Sadiq. Sabi niya, gawin ninyo sa inyong sarili na isa kayo sa mga taong tagapaghagubilin para sa Ahlul Bayt lana, sa pamamagitan ng ng ating magandang pag-uugali. So yun ang topic natin, at bago nating simulan, kumuha tayo muna ng ayat sa Suratul Ali Imran 104. Suratul Ali Imran chapter 3 yan ng Quran, verse 104. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yan ang Quran sa Surah Al-Imran, suporta sa hadith na
pinalabas ng Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, Suratul Al-Imran verse 104. Ano ang maudu o kaya topic na gustong ipaliwanag ng Quran at ano ang kaugnayan para sa atin, no? Unang-una, itong ayat na ito ay naghihikayat sa mga tao na galing sa lipon ng mga tao, dapat magkakaroon sila ng isang grupo o kaya isang organisasyon kung saan ang obligation nila ay para aakayin ang mga tao gumawa ng ng mabubuting gawain. Itong ayat nito ay iyon ang gustong ipahiwatig sa atin na maliban sa bukod sa ating personal na obligation sa Allah, mayroon pa tayong obligation na iba na dapat gampanan ng bawat Muslim. At yun ang sinabi ng Allah, wal takum minkum ummah. Ummah ay isang grupo, no? Isang grupo, lipon ng mga Muslim na ang gawain noon ay yad'una ilal khair. Yani sabi ng Allah, at mula sa inyo, yani mula sa mga Muslim na may paniniwala sa Allah, dapat sabi niya magkakaroon kayo ng ng isang pangkat, wal takum minkum ummah. Yun ang ummah, nagrepresent siya ng isang pangkat. Anong gawain nila? Iyad'una ilal khairi. Ang gawain nila ay para aakayin ang alin ilal khairi, yani aakayin ang mga tao para sa kabutihan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, at itatagubilin sa mga tao ang gawaing mabuti. Wa yanhauna 'anil munkar, at ipagbabawal ang alin ang gawaing masama. So yun ang tatlong gawain ng isang pangkat na yan, no? At ang gumawa noon ay wa ulaika humul muflihun. Ang gumawa ng ganung obligation, ang matatamo nila, ang gift na ibibigay sa kanila ng Allah ay ulaika humul muflihun. Yang mga tao na yan, yang mga grupo na yan ang magiging matagumpay sa kanilang buhay. Magiging matagumpay sa kanilang buhay. So, itong ayat na ito ay naghihikayat sa atin na gumawa tayo ng isang grupo. Ito bukod sa ating obligation sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay individually mayroon tayong sariling obligation sa Diyos. Siguro meron sa ating magtatanong, no? Baka papasok sa ating isipan, hindi naman ako ministeryo, no? Hindi naman ako ministeryo upang sa ganun ay payuhan ko ang mga tao gumawa ng kabutihan. Di ba? Kung minsan sasabihin natin na hindi tayo ustaz o kaya hindi tayo scholar o hindi ito minister, para magbigay ng payo sa mga tao na pigilin na hindi gumawa ng kasamaan. Ibig sabihin ba noon, sabihin natin no, gusto ba nating manghimasok sa individual na ng tao? Di ba? Kung minsan darating sa ating isipan ang ganong pag-iisip. Baka sabihin natin, dahil ang ayat na yun, ang verse na yan ay mag-iimbita ka ng tao, di ba? Ano ang gawin? Bakit mo iimbitahin? Saan mo iimbitahin? Para payuhan ng mabuti. Ikaw huwag kang gumawa ng ganyan, masama yan. Merong nga nagsasabi ng mga tablig, no? Yung mga grupo ng mga tablig ngayon. Sabi niya, balligul aya walau kana, balligu anni walau ayatan. Sabi daw ng Rasulullah, sabi ng mga tao, no? Ballighu, yani iparating mo sa mga tao, ang nalalaman mo kahit isang verse lang ng Quran.
yan ang ano, yan ang prinsipyo na ano ng mga yung naglilibot sa mga masajid, di ba? Kumisan bit-bit nila ang kanilang ano, yung mga kasangkapan pang ano yan, pagkain, bit-bit nilang bigas, kung saan doon sila gumagawa ng ano sa mga masjid, di ba? So, ang prinsipyo noon ay okay, dahil nagsabi ang Diyos sa surat Ali Imran, wal takum minkum, dapat magkakaroon kayo sa inyong mga lipi, sa inyong mga grupo. Magkakaroon kayo ng grupo. Ano ang gawain noon? Yad'una ilal khair, para manawagan kayo sa mga tao ng gumawa ng kabutihan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, at ihabilin sa kanila na ang mabuti, ang kabutihan ay wajib sa mga tao at ito ang gantimpala. O bits tuturin naman, di ba? At malaki ang ang gantimpala sa mga tao na yun dahil sila ang successful, magiging matagumpay ang kanilang buhay, dito man sa mundo at saka sa kabilang buhay. Ulaika humul muflihun. Allah ang nagsabi noon, at ang sinabi ng Rasulullah, sabi niya, kung sino man ang bibitiwan nila, kung sino man ang bibitiwan nila ang ganitong gawain, obligation, bukod sa kanilang individual, pansariling gawain sa Allah, meron silang ibang obligation sa komunidad, sa sa kapwa nilang sa kapatid nila ba, or kahit kanino man, na para manawagan o kaya hikayatin sila na gumawa ng kabutihan. Sabi ng Rasul, ang sinumang umiwas sa ganong trabaho, kung saan isang araw kayo ay maghihingi, magsusumamo kayo sa Allah, hindi kayo tatanggapin at hindi kayo tutulungan ng Allah SWT. Dahil daw kayo ay pinabayan ninyo ang ibang obligation. Dito nga pwede nating sabihin ang prayer. Bakit ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pwede nating gawin na pagkatapos ng halimbawa zuhur, gawin natin agad-agad ang asar, salatul asr. Dahil ang Islam ay hindi tinatakwil ang ibang obligation. Kung ikaw ang naniwala, sa iyo lang, ikaw lang unang-una, okay, hikayatin mong yung sarili na gumawa ng mabuti. Pero huwag mong ibig sabihin, huwag mong pababayaan ang ibang tao na, kahit nakikita mo, nasasaksihan mo kung anong ginagawa nila ay, pinapabayaan natin. Kung mangyari iyon, isang araw sabi niya, ang mga masasama ay magiging inyong mga leader. Ang masasama ang magkukontrol sa inyong komunidad. At totoo rin naman. Dahil naging pabaya ang community natin, ang komunidad natin, pinabaya ng drugs, halimbawa, malapit ng malunod ang ating bayan sa kagagawan ng mga taong may responsibilidad pero hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin, di ba? So sabi ng Imam Ali alayhis salam, isang araw ang mga tao na ganito ay itatakwilin sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung babalik sa lawan. Dahil ya ayuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinapaalala sa atin sa sangkatauhan na kayo ay para kayong traveler. Ngayon nagta-travel na kayo at isang araw darating kayo sa inyong destination. Kung makakarating kayo doon, saan kayo darating? Pamulaki. Allah ang maratingan ninyo. So pababayaan ba tayo ng Allah na hindi tayo kahapon ang topic natin ay yung paghatol sa kabilang buhay, di ba? Paghahatol yun. Yung dapat sa lahat ng pagkakataon ay nakabantay tayo sa ating mga ginagawa. Nakabantay tayo sa ating sarili. At ngayon naman, sinabi ng Allah, dapat magkakaroon kayo ng isang grupo na ang tungkulin ay para manawagan para sa kabutihan. Ngayon, pwede nating sabihin, hindi ka nga ministeryo, hindi ka nga sheikh, o hindi ka scholar,
ng Hausa or Islamic school or anuman. Pero alalahanin natin, no? Alalahanin natin, isa kang Muslim dahil tinanggap mo ang shahadat na yun, ashhadu an la ilaha illallah. Magsaksi ako ng buong kaluluwa na paninindigan ko at ipagtatanggol ko ang relihiyon ng Islam at ang kaisahan ng Allah. Ganun man ang ibig sabihin ng kung magsasabi ka ng ashhadu an la ilaha illallah. Yani isusumpa mo sa Allah na isa kang kasangkapan na para matatag ang panindigan mo at ang panindigan ng ang haligi ng reliyon. Hindi kung halimbawa kung magsaksi ka na, halimbawa Muslim ka na, ang responsibilidad mo, ang duty mo ay ang tungkulin mo ay mag-pray ka lang ng 5 times a day. It's not. Praying 5 times a day is just training you how to obey Allah and your leader. Dahil ang ibig sabihin ng prayer ay hindi ka talaga pwedeng gumalaw kung hindi alinsunod sa rules ng sala na yan, dahil magiging invalid. Ganon din, hindi ka dapat gagawa ng kasamaan na siyang ikakasama at magiging dahilan na mainhirap ka o kaya maalis ka sa tamang landas at itatakwil ka ng Islam, itatakwil ka ng Allah. Ganon lang yun. It is not just sabihin natin mag-pray ka tapos wala na. No. Or halimbawa mag-fast ka o mag-fasting ka, no? Yun lang ang natin na gantimpala. No. Gusto rin ipahiwati sa atin ng Allah na mayroon kayong mga kapatid na hindi nakakakain sa ibang bansa, sa ibang bayan. Dapat maranasan mo rin na hindi sila kumakain, dapat ganun ka rin. Gusto lang ng Allah, ng Islam natin ay i-train tayo ng bilang isang disiplinaryong Muslim, di ba? So pero yung panawagan ba yan? Ang bilang propagator ng Islam, kinakailangan ba na dapat nagsasalita ka lang? Yani gaya natin halimbawa, oo nga, kailangan na dapat mayroon kang kaalaman. Before you do that obligation, you have to know what is right and wrong, di ba? Dapat alamin mo kung saan mo ilalagay ang kabutihan at ilalagay saan naman ang kasamaan. Dapat you can distinguish between the two. Otherwise, baka ikaw pa ang mali. Kaya nga sinabi ng Imam Ja'far as-Sadiq, kunu du'atan lana bigayri alsinatikum. Yani, gawin ninyo ang inyong sarili na manawagan sa Islam para sa amin, yani Ahlul Bayt. Kunu du'atan lana. Lana yani para sa Ahlul Bayt. Dahil sila ang tagapagtanggol ng Islam after Rasulullah. Di ba? Yani dahil sumunod tayo at tinanggap natin ang Ahlul Bayt bilang kapalit ng Rasulullah, so sabi niya, kunu du'atan lana, pero hindi sa pamamagitan ng ating tongue, hindi sa pamamagitan ng ating dila. Dahil meron ding mga tao marurunong magsasalita, pero hindi tugma sa ginagawa. Makikita mo kung ang ginagawa nila ay iba sa yung sinasalita nila. So sabi ng Imam Ja'far Sadiq, huwag ninyong gawin, marunong lang kayo sa pagsasalita, pero hindi ninyo ibig sabihin doon, gawin ninyo ang sarili bilang modelo ng Islam. Kaya nga dito papasok bilang isang Muslim. Halimbawa ikaw, kulang ang kaalaman mo, pero isa kang babae na isang masunurin, nakakumbong ka, nakahijab ka. Is it really kailangan ba talaga na magsasalita ka? O kayo mga kapatid na babae, dapat maghijab din kayo gaya namin. Ganun ba yun? No. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq, sapat na naipakita natin sa kanila ang ang magandang pag-ugali. Mamaya inshallah, i-explain natin.
tataamaluna ma'an nas, bisidqi. Yani kung makikihalubilo kayo sa mga tao, gawin ninyong yung tunay na pagkikihalubilo, hindi plastikan. Hindi plastic. Ipakita mo sa kanilang yung magandang asal ng Islam. Sabi niya, kung ganyan ang mga yung naghihijab ka, subhanallah, sabi niya, maganda pa, magandang paugali, munasib. Yani, yung pagkahijab niya halimbawa ay nakapagbibigay pa ng kagandahan sa kanyang sarili. Diba? Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Imam Ja'far, kunu du'atan lana, gawin ninyo na kayo ay kung manawagan kayo para sa amin, para sa Islam yani, bigay alsinatikum, hindi sa pamagitan ng inyong salita lamang. At dinugtungan ng Imam Ja'far, waqala kunu lana du'atan samitin. Ang ibig sabihin ng samit yani gaya ng imam, no? Ang imam, kung narinig natin sa mga kapatid natin Ahlus Sunnah, ang sabi nila, ang imam daw yung Quran, di ba? Quran, okay? Sabi ng Ahlul Bayt, sabi ng mga inaapo ng Rasulullah, ang imam ay hindi yung Quran. Dahil ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala surat As-Sajdah 24, waja'alna minhum a'immatan. Ginawa namin galing sa mga tao, gumawa kami ng mga imam, leader, a'imma yani mga imam, no? Galing sa mga tao. Ano ang gagawin ng mga imam na yan? Yahduna bi amrina. Magbibigay sila ng gabay sa mga tao, bi amrina, sa aming kautusan. Magbibigay ng gabay. Paano ba yun? Yani magbibigay ng patnubay. Paano ba yun? Tingnan natin, asan ang Quran? Ito halimbawa ang Quran, ilalagay natin dyan. Paano yung magbibigay sa iyo ng patnubay? Kailangan basahin. Hindi yung mamilya magsasalita, no? Sabihin mo naman na ang imam ay Quran. Mamaya inshallah makikita natin, no? Yahduna bi amrina. Ang kasunod ng aya, yung 24, Surat As-Sajdah, no? Surat As-Sajdah 24. Tingnan niyo yun, makikita ninyo kung ano talaga ang ibig sabihin ng imam. Okay? Yahduna bi amrina. Magbibigay sila ng guidance, sa aming bi amrina, sa aming kautusan. Sabi ng Allah. Bakit sila na elevate sa ganung posisyon? Bakit sila umabot? Bakit sila inappoint ng Allah bilang imam? Sabi ng Allah, dahil lamma sabaru. Dahil sila ay matatag. Sila ay patient. Meron silang sabar. Dahil ang sabi ng Allah, ang mga taong may sabar, mayroong may patient. Anong patient sa Tagalog? Yani mapasensya, matatag, Ang mga tao na yun, sila ang hindi talunan sa kabilang buhay and they are successful. Sila ang magiging tagumpay. Dahil ang ibibigay sa kanila ng Allah, mamaya, banggitin ko rin yun. No? So, yahduna bi'an, lamma sabaru, dahil nagsabar sila, no? Wakano bi'ayatina yuqinun. At ang katayuan ng mga imam na yan, sa aming kautusan, sa aming aya, sa aming talaan, sa aming talata, sa Quran, yuqinun, yakin sila. Meron silang, yung tunay na, paniniwala. Hindi sila nagdadalawang isip, hindi sila nag-aalinlangan. So, anong katangian yun? Anong katangian yun? Sino ang may katangian na ganon? Tao o kaya yung hindi tao? So, ibig sabihin, very clear talaga na tao yun, di ba? Ang lamma sabaru, hindi naman ibig sabihin na yung papel magsabar siya. Mayroon siyang katangian na sabaru. O wakano bi ayatin na yuqinun, naniniwala siya sa ayat namin. Ang papel maniwala sa ayat? Hindi. Kaya nga, sabi ng Rasulullah, al-imamu, imaman. Ang imam ay nabagi sa dalawa.
samitin, imam na hindi nagsasalita, of which, Quran. Wa imamu an-natiqin, yani imam na nagsasalita. Dalawang klase ang nabahagi sa dalawa. Imam, samit, ibig sabihin ng samit ay hindi siya kumikibo. Hindi siya nagsasalita. At ang isa naman ay siya ang pangalawa, siya ay nagsasalita. Ibig sabihin doon, itong Quran, meron siyang dalawang karakteristik. Meron siyang ang imam pala ay may dalawang karakteristik na nagsasalita, which referring to the Quran. And the other one is, referring to a person. Diba? Ang referring to the Quran, yun ang guidance. Referring to a person, yun ang, the one who read the Quran and give, good tidings to the people. Diba? Ganon yun. Ganon ang mangyayari. So, sinabi ng Allah, sinabi ng Imam Ja'far Sadiq, pwede tayo magtanong, yab na Rasulillah. Kasi sinabi rin dito, Waka kuno lana duatan samitin. Gawin ninyo na kayo ay taga hagubilin, kayo ang magga-guide sa kanila. Pero summit sa pangitan na hindi ka magsasalita. Anong ibig sabihin doon? Ipapakita mo lang ang magandang asal, magandang pag-uugali. Diba? Ipapakita mo kanila na ang nakahijab pala ay ganon. Ang religious pala nandoon sa kanila ang pakikitong ng mabuti. Yung pakikihalubilo mo sa mga tao ay dapat bisidqi, yani totoo. Totoo. Yani walang plastic doon, wala. Yani totoo talaga na makikipag-deal ka sa kanila. Anyway, you want to guide them. Gusto mong patnubayan ang mga tao na yan. So yun ang sinabi. So sabi ng mga companion ng Imam Ja'far Sadiq, faqalu yabna Rasulullah, o anak ng Rasul. Dahil ang mga imam ay ang pagtawag nila ay anak ng Rasulullah. Kayfa nad'u lakum wa nahnu samitun. Paano kayo manawagan sa mga tao na kami ay hindi magsasalita? Kayo nga. Paano kayo, uutusan ko ngayon, kayo mga babae, dapat manawagan kayo sa Islam, sa inyong kapwang babae na samitin, na dapat hindi kayo magsasalita. Ustaz, paano naman kayo manawagan sa hikayatin namin gumawa ng mabuti, at ipagbabawas sa kanila ang kasamaan na hindi kayo magsasalita? Paano yun? Sino maka-answer? Signal. Sa luwa, kung mag-signal ka isara, ay isa yun sa kalam. Isa yun sa bahagi ng kalam. Yan, isa yun sa mga bahagi ng kalam. Ang ibig sabihin ng kalam, pagsasalita din. Bigyan na lang siya ng Quran, ng libro. Bigyan ng libro. Tingnan natin ang answer ng Imam Ja'far Sadiq. Yabna Rasulillah, kayfa nad'u lakum wa nahnu samitun. Paano kayo manawagan para sa inyo na hindi kayo magsasalita? Ano ang sagot ng Imam Ja'far? Qala ta'maluna bima amarnakum bihi. Gawin ninyo kung ano ang ipinapagawa namin sa inyo, inuutos namin sa inyo, amarnakum bihi minal amali bi ta'atillah. Yani gagawin ninyo kung ano ang inuutos namin sa inyo. Ano yun ang inuutos? Minal amali bi ta'atillah. Na gumawa kayo ng bilang isang Muslim na masunurin sa Allah. Yan, lumalayo kayo sa masama. Minal amali bi ta'atillah wa tanahawna an ma'asillah. Lumayo kayo sa maasi, yung mga kinasusuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayo kayo sa kasamaan. Ikaw mismo, dahil inutusan ka ng Islam, gumawa ka ng kabutihan, gumawa ka ng prayer, mag-pray ka. Ibig sabihin doon, kaya ng kahapon, ano ba ang bantayan natin? Unang-unang bantayan natin sa ating sarili ay
tingnan natin kung ginawa mo na ang yung paraidul Islam, yung paraido, yung mga fardo o kaya yung mga obligation na nararapat gawin ng isang Muslim. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq, ta'maluna bima amarnakum bihi min al-amali bi ta'atillah wa tanahawna an ma'asillah. Yani gawin ninyo kung ano ang pinagagawa sa inyo ng Islam, ng Allah, na yun din ang hinihikayat namin sa inyo, gumawa kayo ng mabuti, wa tanahawna 'anil ma'asi. At lumayo kayo sa sa mga pinagbabawal ng Allah. Magsasalita ka, marunong ka, mashallah, marunong ka magbigay ng lectures. Pero ikaw mismo hindi mo ginagawa. Ikaw, paano naman yun? Yun ang ibig sabihin ng Imam Ja'far Sadiq. Gawin mo ang pinagawa kayo ng Allah, at mismo ikaw ang lumayo sa yung hindi mabuti. Kung nakikita yun ng tao, ano ang gagawin nila? Yan ang Islam. Tingnan mo ang karugtong noon, no? Wa tanahawna an ma'asillah, wa ta'amaluna an-nas bis-sinqi wal 'adli. At makikihalubilo kayo sa mga tao, sa sangkatauhan, bis-sinqi. Natutuwa ang pakikihalubilo ninyo. Pakikitungan ninyo ang mga tao bis-sinqi, sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng pag-uugaling mabuti, wal 'adli, at bilang makatarungan. Hindi mo inaapi. Kung ano ang gusto mo sa sarili mo, yun din ang gusto mo sa kanya. Hindi ka nagtatago sa kanya. Hindi mo siya hindi mo rin siya tinataga sa likod. Di ba? Yata'amaluna bin nasi bis-sidqi wal 'adli. Wa tu'adduna al-amanata. At kung pinagkatiwalaan kayo ng tao, tu'adduna al-amana. Yung pinagkatiwala sa inyo ay ibabalik ninyo sa kanila. Yan ibigay ninyo. Kung pinagkatiwalaan kayo ng mga tao ay ibigay ninyo sa kanila ang nararapat. Dahil hindi yun sa iyo. That is a trust. Wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. At gawin din ninyo na ta'muruna bil ma'ruf. Yani ipagbigay ninyo sa kanila kung ano ang magagandang gawain at ano naman ang magiging gantimpala noon, at palayuin ninyo siya sa mga gawain na walang hindi makabuluhan. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Tapos ano ang sinabi ng Imam Ja'far Sadiq? Wala yattali'una an-nasa minkum illa ala khairin. At huwag ninyong hayaan may madidiscover ang mga tao sa inyo na hindi mabuti. Huwag ninyong hayaan na madidiscover ng mga tao galing sa inyo na mabuti, na hindi mabuti. Huwag ninyong hayaan na may madidiscover sila sa inyo na masama, kundi ang gusto mangyari ng Parsadik, lahat ng makikita nila, sa harapan man, sa likuran man, kundi ang mabubuti. Ala khairin. Huwag ninyong hayaan na mayroon pala kayong itinatago. Di ba? Faida ra'aw antum alayhi, kung makikita ng mga tao, yung nakahijab, yung nakakumbong, ay tunay na babae, tunay na ginagawa nila yung pinag-utos ng Allah sa kanila, pinag-utos sa kanila ng Allah, at nilalayuan nila matatakot lang sila kung nandoon ang kanilang husband, isa. Kung nandoon ang kanilang ustaz, dalawa. At kayo mga tayong lahat, umuwi tayo, I am not kasi gusto ko rin at least alam natin lahat, because I held, at saka ako mismo ang naka-witness dito, huwag natin hayaan na babalik tayo sa ating kasi impression ng mga karamihan, kahit mga Arabo dito, sabi niya, Ustaz, magsasalita siyang Arabic, yung mga nag-yumakap ng Islam yan, continue bang pag-research nila, nagtatanong ba yan sa iyo? Sabi ko, ang iba, yes. Ang iba naman, hindi.
At sabi ko, ang iba naman, may nawalitaan na ako na nagbalik din. Gaya nang na-istorya ko sa inyo na kamakailan, di ba? Pag-uwi doon sa kuwan, pumasok sa simbahan dahil wala na daw makain. Bakit kung Muslim yan? Wala ba? Di ba? Reason lang yun, no? So, yun. So, sabi ng Imam Ja'far ano yan? فَإِذَا رَأُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ عَلِمُوا أَفْضَلْ مَا عِنْدَنَا فَتَنَازَعُوا إِلَيْنَا. Sabi ng Imam Ja'far Sadiq alaihissalam, ang gusto kong sabihin na takunu lana samitin, duatan lana samitin. Gawin ninyo na manawagan kayo sa amin, para sa amin, yani para sa Islam. Samitin na hindi kayo nagsasalita, hindi sa pamamagitan ng inyong dila. Ang ibig sabihin ng Imam Ja'far Sadiq alaihissalam, yani kung pinagkatiwalaan kayo, ibigay ninyo. Kung makikitungo kayo sa mga tao, ay totoo ang pagkikitungo ninyo. Walang dayaan, walang underground, no? At makatarungan, dapat makatarungan kayo. Dahil ang mga sabi ng Rasulullah, ang pinakatalunan na tao, yung mayroon na siyang kaibigan dito sa mundong ito at nawala pa. At yung kakaunti lang ang kaibigan niya, no? Ilang taong ka rito? 50 years ka nandito, pero mag-isa lang ang naging kaibigan, dalawa lang. Nakawala pa. Nakawala pa. Yani hindi mo hinalagaan mabuti. Mayroon ka man makukuha o wala, basta gawin mo ang bilang obligation mo 'yon, bilang isang kaibigan, no? So sabi ng Imam Ja'far, idza ra'aw ma antum alayhi, kung totoo kayo na ginagawa ninyo ang katuruan ng Allah, at nandoon sa makikita yan nandoon sa inyong sarili, ano ang sasabihin nila? Yan sabi nila ang katuruan ng Ja'fariyun. Yan sabi, wala silang masasabi. Sabi niya, dahil ganyan yan, ang nakakumbong na mabuti, hindi nakikita ang figure ng katawan, hindi passion. Hindi passion. Ang passion, alam natin, no? Naghijab ka nga, pero sexy naman. Makikita natin nga sa Pilipinas. Doon sa amin sa Zamboanga, subhanallah, ang dami. Uso pa ngayon yung anong tawag doon? Yung ano yan? Ngayon ko, kayo ang nakakalam dyan. Di ba? Naging uso, subhanallah. Noong isang araw, subhanallah, siguro lumingon yung babae doon sa Zamboanga kasi may kasama ako. Sabi niya, Ustaz, kung ganyan lang, sabi niya, sa tausog, no? So, kung ganyan lang, sabi niya, sana tanggalin mo na yung lumingon yung yung babae, siguro narinig na, malakas kasi. Siguro, yun. Intentional yung ginawa niya. Kaibigan ko, dalawa kami. Hindi lang isa. So, nagiging fashion yun. Fashion. Di ba? Style daw. Okay. Style ko mo. So, sabi ng Imam Ja'far Sadiq, فَلْتَكُنْ دُعَاتًا حَقِيقِيًّا لِلْحَقِّ الْمُتَمَثِّلُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. Yani, gawin ninyo na totoo yung kahit hindi kayo nagsasalita, ipakita lang sa kanila kung nakakumbong ka, nakahijab ka, ay isa kang babaeng totoo. Isa kang babaeng totoo. Isang babaeng totoo. Kahit nasaan ka man, kahit mag-isa ka man, dapat you must be proud na isa kang muhajjab, isa kang babaeng religious. Yung religiosity nandoon pa rin sa iyo kahit nandoon ka sa puro mga Kristyan. Alam ko naman mahirap 'yun, di ba? Alam ko mahirap din 'yon. Pero hindi yung mahirap kung Allah ang natin. Dapat malakas ang kapit natin sa Allah. Matatag ang paniniwala natin. Dahil sinabi mismo ng Allah, huwag kayong mag-alaala at huwag kayong mag-alinlangan. Dahil ang Islam ay will destroy and will anong tawag doon?
mangingibabaw ang katuruan ng Islam sa lahat ng religion. Yung religion peke. Yung religion peke ay mangingibaw ang katuruan ng Islam. Lahat ngayon sa mundo ay darating ang katuruan ng Islam. Lalong-lalo sa Pilipinas. Hindi lang ninyo alam dahil nandito kayo. Doon sa amin, halos araw-araw may nagbabalik Islam. May bumabalik sa Islam. Mayroon. Muslim man yung Muslim na gaya, pati yung Christian, ganon din. Dahil ang daming pari, pastor, pumupunta doon sa madrasa natin, sa Zamboanga. Yung mga estudyante yung mga grade 11, grade 10, grade 10, grade 11, sa Ateneo, sa Claret, ang daming pumupunta, dinadala ng mga pari. Tapos, nagiging masaya sila dahil iba raw ang pakikitungo namin, natin, sa ibang madrasa sa kanila, iba talaga sa kanya. Bakit ba? Ano ba kayo? See? So, in that case, nakikita lang nila, iba kayo, no? Iba. Pero, wala kami sinasabi na ito ay, the time na sila nagtatanong, yun na. Yani, kung wala na duatan samitin, yan, ibig sabihin na hindi ka sasalita, gawin mo ang nararapat mong gawin bilang tungkulin mo sa Allah na ikaw mismo at lumayo ka sa mga temptation. Layuan mo yun at magiging isa ka ng mubalik o kaya propagator ng Islam. Hindi kailangan marami kang nalalaman. Ang nalalaman na natutunan mo ngayon, isagawa ng sarili. Ipakita yun. Believe me, maniwala kayo, no? Kung gagawin natin yun bilang isang babaeng Muslim, lalong-lalo na ngayon, bukas ang birth anniversary ng Fatima Zahra, inshallah. Bukas yun may lecture. Ngayon, wala, bukas pa. Mayroong galing sa Basilan. 40 katao galing sa Basilan. Pumunta sa Zamboanga doon sa Sotelbir ngayon. Tumawag sa akin ang mga kapatid kung saan daw kukuha ng dahil naghingi ng tulong. Dahil tulong ng panggasolina daw. Sabi ko, wow, nandito ako sa Kuwait. Umabot pa rin ng text. 40 katao ang darating from Tuburan, yung lugar ng mga Abusayab. May digmaan nga ngayon sa Basilan, sa Kasulo, no? Ang daming namatay. Pero nasa nasa bukid yun, hindi sa city. Bukas darating sila, nandun na nga ngayon, dumating na dahil magsisimula ang kuwan ng 1 o'clock. So kung alis sila ng bukas pa, hindi sila makakaabot ng ng seminar na yun o kaya celebration. Inshallah. Baka ipakita ko sa inyo bukas ang picture. O kung ipapadala nila. So, yun ang ibig sabihin ng Imam Ja'far Sadiq a.s. So, kinakailangan natin na bilang isang Muslim, kailangan natin meron tayong connection sa mujtama, komunidad. At meron ding tayong connection sa sa pagitan ng ng mga tao, no? Our society at saka kahit yung individual relationship, hindi yung kailangan halimbawa dapat ustaz ka na or isa kang teacher sa hindi kailangan. Ang kailangan lang natin ngayon bilang isang serious Muslim at ginagawa mo ang nararapat. Huwag mong kahit isang waktu lang or isang isang wajibat o kaya yung obligation ng Allah, hanggat makakaya natin ay kayanin natin yon, di ba? Paano naman hindi kayo marunong, hindi tayo marunong halimbawa? Yes. Kailangan nga ang kinakailangan sabi ng Rasulullah, dapat mag-aral kayo muna. Alamin kung saan ang mabuti at saka ang masama. So, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, unang-una sabi niya, kung gusto mong maging isa kang mubalig, dahil ang sinabi ron ay maging isa kang gabay, magiging propagator ka ng Islam, no?
So sabi ng Rasulullah, unang-una na gawin natin ay alayka bitaqwallah. Unang-una na dapat isa kang matakutin sa Diyos. Ha? Alayka bitaqwallah, dapat bilang matakutin ka sa Allah. Wal wara. Wal wara, ibig sabihin ng wara, yani halagaan mo ang ginawa mong mabuti. Huwag mong hayaan na magiging invalid yun sa gagawa ng sa paggawa mo ng ibang gawain na magiging magiging hadlang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magiging dahilan na masisira ang iyong paniniwala sa Allah. At taqwa wal wara, may isa kang matakutin sa Allah, at dapat alagaan mo yung ginawa mong mabuti. Wal ijtihad, at dapat dapat masikapin ka. Magsikap tayong lahat para magiging isa tayong matatag na Muslim. Ha? Wal ijtihad wa sidqul hadith. At kung tayo ay magsasalita ay yung totoo. Walang exaggeration. Yani walang yung hindi malabis, walang malabis na, hindi tayo nagmamalabis. Walang exaggerate. Ang sinasabi natin sa isang tao na hindi pala wala siya sa katangian na yon. Ha? So kinakasira yon ng ating connection sa Allah. Wa ada ila mana, nasabi na natin kanina, dapat kung pinagkatiwalaan ka, dapat ibalik mo sa kanya ang pagtitiwala na yon. Wa husnul khuluq, at dapat ayusin nating mabuti ang ating yung khuluq. Akhlaq? Yani pag-ugali. Ha? Ayusin natin ating ugali. Ha? Dahil ang ugali na yan ang magiging basihan na isa kang ang katuruan na isinagagawa mo ngayon, ang katuruan na nakukuha mo yan, natutunan mo ngayon ay isang katuruan na nanggagaling sa source talaga ng Islam. Yani ng Quran at saka galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul jiwar, at magiging isa kang mabuting kapitbahay. Isa kang mabuting kapitbahay. Christian man at saka hindi Kristiyano o Muslim. Dapat isa kang mabuting kapitbahay. Wa kunu du'atan ila anfusikum bil khairi. Yani bighairi alsinatikum. Yani unang-una, before ka manawagan sa ibang tao, i-repair mo muna i-reform mo muna ang iyong sarili. Papaano? Hindi kailangan dapat ka nakaganyan ka lang. Hindi ka magsasalita. Hindi. Ipakita mo lang na isa kang mabuting tao, matulungin at tasamo. Yani mapasensya. Considerate at mapasensya ka. Dahil isa yung test, isa yung pagsubok. Dahil kung sino man ang papasok sa na yan, sa tarik na yan, sa daan na yan, ay talagang susubukan ng Diyos. Lalong-lalo na mga bagong yakap sa Islam. Dahil hindi pa tayo matatag, kulang pa ang ating natutunan sa Islam. Siyempre, yung ka talaga, yung pain na yun, sabi ng Satan, huwag kang lumuhan, hindi ito sa amin. Dati maligaya rito, di ba? Wa kunu du'atan ila anfusikum bi'aghairi alsinatikum. Wa kunu zayyinan lana. Gawin ninyo ang inyong sarili zayyinan. Anong zayyin? Yani decoration. Yani gawin ninyo na isa kayong Muslim na magbibigay ng liwanag sa ibang tao. Dahil sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng magandang pag-uugali. Dahil sa pamamagitan ng magandang pag-uugali na yan, diyan mahihikayat ang tao. Pupunta yan sa iyo. Bakit kayo ganyan? Bakit ibang nalalaman na iba kayo sa kanila? Yun ang pagkakataon. Gaya, nangyayari talaga yan. Ako ilang beses na ako natanong ganyan. Ilang beses na. Bakit sabihin na, Ustaz, iba kayo sa kanila? Sabi, bakit? Ano ang pinagkaiba namin? Lalaki ba? Matangkad ba? Sabi na hindi. See? So, sabi ng Imam Ja'far, wa kunu zayyinan lana. Zayyin yani yung anong tawag sin zayyin? Yani magiging decoration kayo. Anong zayyin sa Tagalog? Palamuti, Isa kayong palamuti, isa kayong model, no? Isa kayong halimbawa
Isa kayong halimbawa. Wala takunu alayna, shayna. Huwag ninyong gagawin na isa kayong magiging, anong tawag doon? Magiging dahilan pa kayo ng ikakasira ng relihiyon. Wala takunu alayna shayna. Huwag ninyong gawin na kayo pang magiging dahilan na you are claiming to be Shia, or followers ng Rasulullah, pero ikaw mismo ang sumisira ng relihiyon na yan. Ang kailangan ng Islam, ang kailangan ng Rasulullah at sa mga imam, sa pamamagitan ng magandang pag-ugali na yan, tao mismo ang mag-judge sa iyo. Sasabihin nila, dahil sila yan ganyan, dahil Ja'fariyun. Ja'fariyun, ibig sabihin, imamiyun. Yani dahil sila ay sumusunod sa katuruan ng Ahlul Bait ng Rasulullah. Sapat na yun. Kung sasabihin nila, dahil Ja'fariyun sila, ibig sabihin doon, magandang halimbawa yun. So, yun ang sinabi ng Imam Ja'far as-Sadiq, at yun ang topic natin ngayon, no? Kunu du'atan lana bigayri alsinatikum. Gawin ninyo, hayaan ninyo ang inyong sarili na magiging tagahagubilin, tapaghagubilin ng kabutihan at tagapagbawa ng kasamaan, pero hindi sa pangitan ng dila. Hindi sa pangitan ng dila. Bigayri alsanitukum. Hindi sa pangitan ng dila. Pangitan ng magandang halimbawa. Magandang halimbawa bilang at nandyan sa sarili natin. At sasabihin nila, dahil Shia sila. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ano ba ang Shia? Yun ang last topic. Dahil ang topic natin ay kunu lana. Lana yani, gawin ninyo na isa kayong dekor o kaya isa kayong halimbawa namin. Mutamassilu li ahli baiti. Yani kayo ang representative kayo ng Ahlul Bait. Kaya nga sinabi ng tao, dahil sila yan ganyan, maganda ang kanilang pagkumbong, ang paghijab, hindi nakikita ang kanilang figure, kaya nga kung mag-pray tayo, hindi yung pag-pray ng babae gaya ng lalaki, nakaganyan lang, hindi yung itong kamay ng babae nakaano sa tuhod, hindi dito sa pagitan ng Bakit ganun? Para hindi makikita ang posture ng lalaki, ng babae. Dahil hinahalagaan talaga ng Islam. Bakit ganun ang paghalaga ng Islam sa mga babae? Dahil kayo ang bituin ng Islam. Dahil kayo ang stars ng Islam. Dahil sa pamagitan ninyo ay sa pamamagitan ng Hazrat Fatimah Zahra, nanatili ang Islam, inabutan natin hanggang ngayon. Di ba? It is because of Fatimah Zahra. Kung walang Fatimah Zahra, walang imam ngayon at walang Islam, wala na. Wala tayo. Hindi tayo maabot. Siguro nandun tayo sa hangin ngayon. Pero dahil sa babae, it is because of Fatimah Zahra. Kayo yun. Kayo yun. Kaya nga, ano ba ang Shia talaga? Ano ang Shia? Sino ang magsasabi sa atin? 5 minutes lang yan. Okay? Ano ang Shia? Ang sa Suratul Safat, anong ayat yun sa Suratul Safat? Sa Suratul Safat, 83, no? 83 sa Suratul Safat. Dahil mayroon din nagtanong sa akin na ano ang pinagkaibahan, no? So, Suratul Safat, ang sinabi ng Diyos, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Okay? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Suratul Safat, 83. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Isa yon. Sa Suratul Qasas, number 15. Mamaya na ibigyan ko lang ng Suratul Qasas, ayat, verse 15. Anong sinabi ng Diyos? Tungkol sa Nabiullah Musa at saka Firaun. Followers ng Musa at saka followers ni Firaun. Sabi ng Allah, fawajada fiha rajulaini yaktatilan. Hadha min syi'atihi wa hadha min aduwihi.
Isa yun. Suratul Qasas 15, verse 15 is pangalawa yun. Ang pangatlo, Suratul Saba. Suratul Saba, verse 54. Verse 54, ang sinabi ng Diyos, Wahina bainahum Wahila bainahum wa baina ma yastahuna kama pu'ilu bi asyaihim. Kama pu'ilu bi asyaihim. Bi asyaihim yani kalimah syia. Kama pu'ilu bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkin murib. Suratul Saba 54. Okay? Suratul Saffat 83, Suratul Qasas 15, Suratul Saba ano yan? 54. Ang ginamit sa Suratul Ibrahim, Suratul Saffat, ang ginamit wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Okay? Katotohanan, ang Shia ng Nabiullah Nuh, ang Shia, kalimah Shia, mamaya lang ang meaning, no? Ang katotohanan, ang Shia ng Nabiullah Nuh ay si Nabiullah Ibrahim. Okay? Ang katotohanan, ang Shia ni Nabiullah Nuh ay si Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ano ang Shia? Ano ang Shia? Sabi ng luga, La Ibrahim, Syiati La Ibrahim, yani, wa inna min syiatihi wa yani, min ahli dinihi. Yani ang Nabiullah Ibrahim ay ano? Min ahli dinihi ay kasali sa ano? Sa mga tao na sumunod sa din ng ng Nabiullah Nuh. Min ahli dinihi yani syiatihi yani min ahli dinihi. Yani ang Shia yung mga tao na sumunod sa din ni Nabiullah Nuh. Na is Ibrahim. Ano ang Nabiullah Nuh? Yan Islam. Ano si Nabiullah Ibrahim? Yan Muslim, Islam din. Okay, yun ang isa. Ang pangalawang meaning ay min ahli dinihi wa millatihi. Min ahli dinihi wa millatihi. Okay? Yan ibig sabihin doon, ang milla, ang umat ng Nuh ay, ang umat ng Ibrahim ay kagaya rin ng umat ng Nabiullah Nuh. So, ibig sabihin ng Shia, yani, milla, yani, umma, yani, din. Okay? Yan ang Suratul Saffat. Dito sa Qasas 15, dalawang tao, sabi niya, sa panahon na pumasok si Nabiullah Musa sa isang lungsod. Sa panahon na ang mga tao ay wala. Yani, sa resting time ng mga tao. Mayroon siyang natagpuan na dalawang tao na nagkipaglaban, yaktatilan, nagkipaglaban. At sabi ng Allah, hada min syi'atihi. Yani, hada min dinihi. Yani, min atba'i Musa. Siya ay galing sa mga followers ni Musa. Followers ng din ni Musa. Uhada min aduhi. At ito naman ay galing sa grupo ni Firaun. So, ano ang ibig sabihin ng Shia doon? Yani din, religion, o kaya followers. So, yung dalawang sura ay magkapareho yun. Di ba? Ano ang pangatlo? Suratul Saba. Yung sinabi ng Allah, sa isang na yan, sa milla na yan, sa kapanahunan ng mga tao na yan, kama pu'ilu bi asyaihim, ay sumasama sila sa rais, yani sa leader ng kanilang grupo. Sumasama sila, sumusunod sila sa rais ng leader ng kanilang grupo. Ibig sabihin ng Shia dito, asyaihim, yani plural yan ng Shia, yani mga taong sumusunod, nagkaroon sila ng isang kasunduan at sumunod ang mga tao sa pinagkasunduan na yon. So dahil dito sa ayat na ito, ano ang nagiging meaning ng Shia? Ang ibig sabihin ng Shia, yung mga taong nagiging yung stone supporters o kaya yung matatag na supporters ng isang grupo at nagmamahal sa kanya.
Ha? Nagiging ano siya? Ano yan? Tabi'uhu, yani sumunod sa kanya, ha? Wa ansaruhu, at ano? Tumulong sa kanya. Yun. Ibig sabihin, kung meron nauna sa kanya, susunod yun sa kung ano ang relihiyon nila. So, ibig sabihin, isa lang ang kahulugan doon. Ang Shia ay Muslim. Followers. At ano ang Shia? Nagmamahal sa... Dito nga lumabas ang pangalan na Shi'atu Aliyin. Dahil nagmahal sila sa Imam Ali after Rasulullah at sumunod sila sa Imam Ali after Rasulullah. So, sinabi nila Shi'atu Aliyin. Pero masama ba ang sinabi? Gaya nga nang may debate sa isang kapatid natin, sabi niya, huwag kayo, mag-ingat kayo sa mga Shia dahil sila ng pinakamasamang tao. Mas masama pa sila sa Nasrani. Sabi ko sa kanya, i-text me yan. I-text me itong ayat. So sabi niya, sa unang-una, sabi ng kapatid natin, sino ba ang masama ngayon? Sino ba ang nagkamali? Ikaw o kay itong hadis? Yung hadis na pinalabas. Pangalawa, hindi rin na satisfied. Anong pangalawa? Sabi ko, itong tatlong ayat, itong tatlong verse, sa kanya. Tapos sinabi niya, sino ba ang nagkamali ngayon? Ha? Ikaw o Diyos ang nagsabi na masama ang Diyos? Hindi na kumibo hanggang ngayon. Hindi sumagot sa text. Sa WhatsApp yun. Sa FB yun. FB. So, sino ang masama ngayon? Kung masama ang Shia, bakit ginawa ng Allah SWT? Ginamit ang kalima Shia na ang Ibrahim ay sumunod sa kasamaan ni Nuh. Ganon ba yun? Ha? Ibig sabihin, kung ikaw ay followers ng Rasul, ng mga propeta, ibig sabihin ng Shia, followers sila ng mga propeta. Kinontinue nila yun, followers ng mga imam. Ha? Yung mga masunuring Muslim. Tunay na Muslim na sumusunod talaga sa katuruan ng Islam. So ibig sabihin doon, yung mga Shia na ngayon, ay yun din ang mga Ahlus Sunnah. Walang iba, walang pinagkaibahan yun. Yun din ang tunay na Ahlus Sunnah. Yung Ahlus Sunnah ngayon, Muslim din sila, ha? Pero hindi nila mahal ang Rasulullah. Hindi nila mahal ang Ahlul Bait ng Rasulullah. Ha? Hindi nila mahal. So, yung Shia ngayon, hindi yung ibang grupo at hindi din ibang relihiyon. Dinagdagan lang nila ang kanilang kaalaman. Ha? Dinagdagan lang nila ang kaalaman ng Ahlus Sunnah. Noon Ahlus Sunnah rin ako. Ngayon, Ahlus Sunnah pa rin ako. Dahil, dumami ngayon, naragdagan pa ang kaalaman ko. Noon, ako hindi nagmamahal sa Ahlul Bait. Ngayon, nagmamahal ako sa Ahlul Bait. Yan, dinagdagan ko lang ang ilmu na yun. At pinilit ko isa akong urgo. Yan isa akong modelo. Bilang representative ng Ahlul Bait in their absence. Di ba ganun lang yun? So, walang pinagkaibahan. Walang pinagkaibahan. Kung sumama ka sa isang grupo, at dapat loyal ka sa kanya at alamin mo kung sino siya. Meron ba siya sa Quran? Meron bang konektado sa Quran yan o hadis? Kung meron, dahil mag-ingat tayo, mag-ingat tayo. Ang responsible sa kabilang buhay ay hindi sino man, ikaw mismo. Ikaw mismo. So, inshallah, hanggang dito na lamang, inshallah. At sana magiging tunay na Muslim tayo at makukuha natin ang syafa'ah ng Fatimatul Zahra. Salamuallahu alaiha. At huwag ninyo kaming kalimutan sa gabing ito. Bukas, inshallah, kahit mga 20 minutes lang, baka isingit natin, sa itong topic nila, dahil hindi topic natin. Isingit natin ang fadail ng Hazrat Fatimatul Zahra. Anyway, magbasa lang kayo, continue na ang pagbabasa at nandyan naman ang alim na Google. Nandiyan naman ang eskola na Google. Tingnan lang doon, makikita nyo yan. Or, nandiyan nandiyan din ang yung YouTube namin, 200 na lectures ko nandiyan. Mo lang, kahit hindi mo alam ang link, i-type mo lang na, meron nga na kanina laman ko, Sheikh Anwari, Pilipini. Lumabas din ang lecture sa amin. Yung Anwari lang, Anwari lang.
Anawari. O kung itatype Sheikh Abu Mahdi Anawari, marami lalabas yun. Ha? Pero hindi yun ang tunay na link. Ang tunay na link ay www.tuhur.net. Nandun lahat ang mga www.tuhur.net lalabas na yun ang lahat. O kung hindi ni-memorize yun lang, memorize lang pangalan ko dahil may gift kayo sa akin. Baka isa pa inshallah we will maging guarantor kami sa inyo inshallah sa kabilang buhay, inshallah. At huwag ninyo kami kalimutan. Hindi namin kayo kalimutan inshallah. Kasali kayo sa mga dua namin. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi